Hello Awesome World! Nung nakarang araw nga ay nag-practice kami ng waiting skills ni Dos. Nang sa ganon ay mas madali siyang turuan at matapos niya ang mga table tasks sa school. After kasi ng klase nila ay nagtatanong ako sa teacher about sa mga activities nila para ma-follow up ko sa bahay. At yun nga ang sabi ni teacher, di talaga siya makatagal sa pag-upo. Kaya eto, sinimulan ko nga sa bahay ang pag-train sa kanya. Na-inspired nga din ako sa isang awesome nanay sa pagtuturo niya ng waiting skills sa awesome kid niya. Naupo naman siya pero ayaw niyang gumawa ng activity sa mesa kasi nga yung gusto niya ay dalhin sa loob ng kwarto ang activity at siya lang mag-isa at ayaw pa istorbo. Binibigyan ko nga siya ng iba't ibang toys at baka sakaling makipag-cooperate siya pero ayaw niya talaga. Kaya di ko muna pinipilit at pinapaupo ko lang muna at habang nakaupo siya ay nagbibilang kami up to 100 habang tinatapik ko yung binti niya. Kumakalma kasi siya kapag tinatapik ko yung binti niya habang nagbibilang ako. Need niya rin kasing ma-occupied para maupo siya ng matagal. Nakailang cycle din ako ng pagbibilang at sinasalitan ko rin ng pagkanta ng alphabet song. Daig ko pa ang may concert nito pero dahil sa love ko itong si Dos, Gora lang mami, kaya mo yan. Pinupush ko talaga na matutunan niya itong waiting skills. Maliban sa mga life skills na tinuturo ko sa kanya, mas marami pang skills ang ma-unlock kapag matutunan niya to. Ang waiting skills ay napakahalaga para ang bata ay matuto. Isa ito sa mga basic skills na dapat nilang matutunan. Nasusubukan nga rin ang waiting skills ko sa activity na to. Kailangan talaga na bantayan muna at dibangin habang nakaupo kasi paniguradong tatayo at aalis sa upuan. Mostly kasi sa mga activities na natutunan niya ay ginagawa niya sa sahig o sa kama namin. Kaya nung time na pinapaupo na siya para dun gawin ang mga activities ay ayaw na niya. Malaki ang panghihinayang ko at di ko naisip yun na sanayin siya na maupo sa mesa habang tinuturuan ko siya. Pero tiwala pa rin ako na magagawa din namin yan balang araw. Kung ano-ano na nga lang ang ino-offer kong mga laruan at baka sakaling may magastuhan siyang gawin na activity. Nakukuha ko nga yung atensyon niya at paminsan-minsan ay nagpa-participate din siya. At kapag nag-a-attempt na naman siya na umalis sa upuan ay pinapabalik ko lang siya at pagkatapos ay tatapikin ko na naman yung mga paan niya habang kumakanta ng alphabet at nagbibilang. Sinasabayan niya nga rin ako sa pagkanta at pagbibilang. Minsan umiiyak siya pero ini-ignore ko lang at tuloy pa rin ako sa pagkanta. Kailangan kasi na maging firm at consistent ako sa pagtuturo sa kanya kasi hindi siya matututo kung hahayaan ko siya palagi sa gusto niya. Minsan kasi yung pag-iyak nila ay yung way din nila para i-manipulate tayo at makuha palagi yung gusto nila. Talagang normal na dito sa bahay namin ang iyak at sigaw ni Dos. Lalo nung di pa niya nasasabi yung mga bagay na gusto niyang gawin o kunin. Kung sa iba ay normal lang na ingay ang pag-iyak at sigaw ni Dos, para sa akin ay isa itong pahiwatig na may pangangailangan ng anak ko. Naging routine ko na nga na kapag umiiyak at sumisigaw siya ay agad kong pinupuntahan at tinatanong kung bakit at ano ang gusto niya. At yan din ang habilin ko sa mga kasama niya sa bahay kapag nasa trabaho ako. Sa ngayon nga ay panay ang pagsisearch ko sa mga platforms ng iba't ibang paraan ng pagtuturo ng waiting skills. Habang wala pa siyang therapy ay ako muna ang magtuturo sa kanya. Mahabang pasensya lang talaga ang kailangan at pagiging consistent sa pagtuturo. Sabayan din natin ang panalangin para gabayan tayo sa pagtuturo sa ating mga awesome kid. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. God bless po!